Magandang gabi po sa ating lahat. Nung kami po'y mga bata pa, tinurturuan po kami ng aming nanay na kapag ka hindi sabay-sabay kumain, bagamat dapat sabay-sabay, pero kung may nahuling kumain, dapat ipagtatabi muna siya ng pagkain at hindi yung tira ang kanyang daratnan. Hindi tira, kundi ipagtatabi siya ng kanyang pagkain. Ibig sabihin, ang kakainin niya ay hindi namin nakain, kundi talagang para sa kanya. Dito sa ating ebanghelyo, ganun din ang sinasabi ni Jesus. Mayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa templo. At ito naman, isang balong babae, ganun din ang ginawa, naghulog ng kaloob sa templo. Itong una sa lahat mga kapatid, itong paghuhulog ng kaloob sa templo na ating hanggang ngayon ay ating gawain ay nagsimula noong panahon pa ni Jesus. Ano po? At ano pong intensyon dito? Ganon din po, mula noon magpahanggang ngayon, para sa papatuloy ng anumang mga pagkilos at ikapagpapatuloy ng pananatili ng templo at ng anumang mga pagkilos na gagawin sa templo. Ganon din po yun, ano po. Kaya magpahanggang ngayon, kaya siguro naman po naiintindihan na natin kung bakit po meron tayong mga collection boxes sa lahat ng Katolikong simbahan. Yung practice na yan ay mula pa noong panahon ni Jesus. At kapag tayo nagkaloob dyan, ibig sabihin, tayo tumutulong sa pagpapanatili sa kaayusan ng templo ng Diyos, ang simbahan, at tayo po'y tumutulong sa anumang mga pagkilos at mga programang ginagawa sa simbahan at sa pamumuno ng mga nagpapatakbo ng simbahan. Ngayon po, babalik tayo sa usapin. Dito ang mga mayamang naguhulog ng kaloob at ang balong babae ganun din. Sigurado po ako, ang mga yamang naghulog ng kanilang kaloob ay mas mahalaki kaysa dito sa babaeng balo na naghulog lamang ng 2 kusing. Pero anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba ay hindi po yung halaga. Hindi po yung halaga ang pagkakaiba. Hindi para sa Diyos, hindi ang halaga ang mahalaga. Hindi ang dami ng ipinagkaloob natin, kundi saan ito nanggaling. Ang mga mayaman, galing ito sa kanilang sobra. Kaya ang kanilang pagbibigay, galing lamang sa kanilang kamay. Ngunit itong balong babae, sabi sa ating ebanghelyo, ay ibinigay niya ang buo niyang ikabubuhay. Ibig sabihin, sa kanyang pagbibigay ng 2 kusing, wala na siyang natira sa kanya upang ipambili ng pagkain. Kaya hindi sobra, kundi ibinigay niya buong buo. Kaya galing sa kanyang pagbibigay, hindi po galing sa kanyang kamay, kundi galing talaga sa kanyang puso. Tayo po, kung nagbibigay tayo sa collection box o kaya sa offertory, saan nga ba galing ang ating pagbibigay ng kaloob? Muli po nating sulyapan ang ating ginagawa sapagkat kahit magbigay po tayo ng malaki, kung ito'y galing lamang sa ating kamay na pagbibigay, ito'y walang halaga sa Panginoon.
Pero kung tayo nagbigay ng kahit man hindi gaanong malaki, kung ito'y galing talaga sa ating puso, ito'y mahalaga para kay Kristo sapagkat ang tinitingnan niya ay hindi yung dami, kundi yung paano at saan galing ang ating binibigay. Paano tayo nagbigay? Nagbigay tayo ng kaloob, hindi dahil sa sobra, kundi dahil sa ating mismong pagtulong sa programa at kaayusan ng ating simbahan. Yan ang intensyon. At higit sa lahat, saan galing? Galing sa puso. Hindi galing sa bulsa, hindi galing sa kamay, kundi mismo galing sa puso.